Sa gitna ng kadiliman ang isang batikang mandirigma ay naninirahan sa kagubatan kasama ang kanyang anak na babae. Bilang isang bounty hunter umiikot ang kanilang buhay sa pangangaso sa mga mababangis na mga hayop na naninirahan sa gubat. Kapag may nakita silang nilalang ang kaharian ay nagpapatunog ng trumpeta na hudyat ng mga bounty hunters na tugisin ito. Ngunit sa kabila ng kanyang husay at determinasyon, ang mundo ng ama ay gumuho nang ang kanyang anak na babae ay tinapos ng isang halimaw. Ang kalungkutan ng ama ay nauwi sa isang walang humpay na pagkahumaling na kinain ng paghihiganti. Siya ay sumusumpa na aalisin ang lupain ng bawat halimaw anuman ang mangyari. Ngayon siya ay nag-iisa sa kagubatan kasama lamang ang kanyang tapat na kabayo. Ang ama ay gumugol ng kanyang mga araw sa pagtatakda ng mga bitag sa pangangaso at walang humpay na naghahanda para sa kanyang susunod na pagpatay. Inaayos niya ang kanyang baluti na laging ginagawang mas malakas ito at laging handa. Siya ay lumikha ng isang napakalakas na panlunas gamit ang dugo ng mga halimaw. Ito ay kanyang panlunas para sa mga sugat sa labanan. Ang ama ay umaalis sa kanyang lugar upang pumunta sa tabi ng libingan ng kanyang anak na babae. Naupo siya at kinausap niya ang kanyang anak. Bago siya umalis ay naglalagay siya ng isang metal na palaso sa kanyang libingan. Ito ay isang sinaunang ritual na sinasabing gagabay sa mga espirito sa kabilang buhay. Kahit na ang ama ay hindi naniniwala sa mga alamat na ito ay ipinagpatuloy niya ang ritual. Na hinihimok ng isang puwersa na hindi niya matatakasan. Ang pananabik at pangungulila sa kanyang anak ay hinding-hindi niya malilimutan. Isang araw nang siya ay nagpapahinga sa mga puno at ang hangin ay kumakaluskos sa mga dahon. Ngunit ang kanyang kapayapaan ay nabasag nang ang bintana ng kanyang bahay ay kumalampag. Marahas niya na hinablot ang kanyang mga kagamitan at siya ay pumasok sa loob upang ayusin ito. Ngunit pagkatapos ay ang trumpeta ay umalangaw mula sa maharlikang kastilyo. Isang malakas na apurahang tawag na umaalangaw sa kagubatan dahil ang isang nilalang ay gumagalaw. Nang walang pag-aalinlangan isinuot ng ama ang kanyang baluti, ang kanyang maskara at sumakay sa kanyang tapat na kabayo na si Zaki at naghanda para mangaso. Sa umaga pagkatapos ng mahigpit na laban ang ama ay bumalik sa kanyang bahay. Natisod siya mula sa kanyang kabayo at nagmamadaling pumasok sa bahay at ibinagsak ang pugot na ulo ng halimaw sa sahig. Ang kanyang mga sugat ay maraming ngunit hindi siya nagdalawang isip, ay agad niyang nilagyan ng kanyang gawang gamot. Ito ay isang mabilis na lunas na nagpapaginhawa sa sakit at nagsimulang maghilom ang kanyang nabugbog na katawan. Kinaumagahan ay nagising ang ama at nakita ang kanyang mga sugat ay ganap na gumaling. Ito ay nagpapatunay ng kanyang kapangyarihan. Nang maglaon ay kinuha niya ang kanyang talaan at ang bawat pahina nito ay nakaukit ang mga halimaw na napatay niya. Kasama ng mga ito ay ang halimaw na puting unggoy na natalo niya kagabi. Inilagay ng ama ang ulo ng unggoy sa dingding, sa tabi ng iba pa niyang nakolekta niya bilang kanyang mga trepeyo. Sa kabila nito ang kanyang trabaho ay malayo pa at hindi pa natatapos. Itinali niya si Zaki sa isang puno at iniipon ang kanyang mga bitag at nagsimulang maghanda ng isang simpleng pagkain. Noong gabing iyon habang ang ama ay natutulog. Isang bigla ang ingay mula sa bintana ang gumising sa kanya. Isang anino mula sa kadiliman ang nakatayo. Sandali ng pag-aalinlangan hinawakan ng ama ang kanyang palakol at sinunggaban ang nilalang. Mahigpit ang pakikibaka ngunit sa madaling araw ay nagawa niyang matalo ang halimaw. Ang ama ay kumuha ng isang kahoy na poste at inilagay ang halimaw. Bilang isang mabangis na babala sa sinumang nilalang na maglalakas loob na lumapit sa kanyang lupain. Mamaya habang umiinom mula sa isang batis, ang kapayapaan ng ama ay nagambala. Nang ang isang ungol ay dumating kaya pumunta siya sa likod ng kanyang bahay at narinig lamang niya ang trumpeta. Ito ay hudyat na tawag ay malapit na ang isang gumagala na hayop sa paligid. Nang hindi nag-aaksaya ng oras, ipinapako ng ama ang isang matulis na kahoy sa kanyang dingding. Ito ay isang paghahanda para sa kanyang susunod na biktima. Ilang oras ang nakalipas pagkatapos ay umuwi siyang duguan at pagod. Ang kanyang mga sugat ay sariwa pa, sinindihan niya ang kanyang apuyan at isinabot ang pugot na ulo ng isang lobo sa dingding. Habang tinatanggal niya ang kanyang helmet ang malalalim na sugat mula sa halimaw ay nagmarka sa kanyang mukha agad niya itong ginamot. Sa umaga ang sakit ay hamupa, ang kanyang sugat sa mukha ay gumaling. Sa isang sandali ang ama ay nagsimulang magukit ng kahoy na humuhubog sa isang maliit na kabayo.
bago time na naglakad patungo sa libingan ng kanyang anak na babae. Gusto niyang sabihin sa kanya ang tungkol kay Zaki na kanyang tapat na kabayo na pumanaw na, ngunit ang mga salita ay nabigo. Habang siya ay nakatayo doon, ang trumpeta ay muling tumatawag sa kanya pabalik sa pangangaso. Ang ama ay bumantong hininga, at umalis, naghanda siya muli ng matulis na kahoy sa kanyang pader. Hinampis niya ng martilyo ang kanyang kamay at isang bahid ng dugo na nagmarka sa kahoy. Sa kabila ng kanyang pagod, itinakda muli ng ama ang kanyang gawain. Nang walang pag-aalinlangan at naglakad siya ng milya-milya hanggang sa marating niya ang isang napakalaking puno. Doon ay nakita niya ang isang palason na nagmula sa Marilika. Kinuha ito ng ama at nakita ang isang mensahe. Habang binubuksan niya ito, ang imahe ng halimaw na pumatay sa kanyang anak ay nagpasindik sa kanya. Dahil dito ay pumunta siya sa puntod ng kanyang anak at ipinangako na ipaghihiganti ang kanyang kamatayan. Na nagninangas sa bawat hakbang na dinala siya ng kanyang paglalakbay sa mas malalim na mga lupain. Pagkatapos ng ilang oras na paglalakad, huminto siya sa isang burol. Ang kanyang tingin ay nahuhulog sa isang kalansay ng tao na kalahating nakabaon sa lupa. Ang mabangis na tanawin ay nagpapaalala sa kanya ng mga panganib sa unahan. Habang ang kanyang mga mata ay nagmamasid sa abot tanaw, isang malabong figure ang lumitaw sa di kalayuan. Sa susunod na umaga naabot ng ama ang isang isla na nababalot ng hamog at dilim. Nang walang pag-aalinlangan pumasok siya sa isang kuweba. At maramdaman niya na naghihintay sa kanya ang nilalang sa loob. Sa loob ang hangin ay babalutin ng makapal sa tensyon. Umalangaw-ngaw sa mga pader ang nakakatakot na alulong ng hayop. Habang sila ay nagsasalpukan sa isang malupit na labanan. Pagod na pagod lumabas ang ama mula sa yungib na nanalo. Ngunit ang kanyang katawan ay nabalot ng mga sugat. Pumunta siya sa kalapit na ilog, upang hugasan ang mga dugo na bumabalot sa kanyang katawan. Nang gabing iyon ay nanatili ang ama sa parehong burol na may kalansay na nakahiga pa rin sa malapit. Pagkatapos ng maikling pahinga ay nagpatuloy siya sa kanyang paglalakbay pauwi. Dala-dala ang sako na naglalaman ng ulo ng halimaw na pumatay sa kanyang anak na babae. Sa kanyang pagbabalik na walang ingat na ibinagsak ng ama ang sako sa lupa. Ang kanyang isip ay nakatuon na sa kanyang susunod na gawain. Lumakad siya sa libingan ng kanyang anak, at sinabi niya na kapag higantay na siya. Sa wakas ay natupad na niya ang kanyang pangako sa kanyang anak na ipaghigantay ang kanyang kamatayan. Samantala sa loob ng bahay ay kinalampag ng hangin ang bintana at ang lakas ay natamba ang isang garapon ng gamot na gawa ng ama. Ang makapal na likido ay dahan-daang tumapon patungo sa sako na may lamang ulo ng halimaw. Ang gamot na ito ay kilala na nakapagpapagaling ng mga sugat, ngunit may taglay itong hindi inaasahang kapangyarihan na maaaring bumuhay sa mga patay. Sa ilang sandali matapos na dahan-daang umikot ang katawan ng halimaw at unti-unti itong gumagalaw. Nang bumalik ang ama sa bahay nawala na ang sako at isang bakas lang ang kanyang nakita. Dahil dito ay sinubukan niya ang gamot sa isang walang buhay na gagamba. Sa kanyang pagkamangha ang gagamba ay unti-unting nabuhay. Hindi pa rin siya makapaniwala sa nangyari. Pagsapit ng gabi, ang ama ay naghahanda para sa panibagong pangangaso at ang kanyang isipan ay nakatuon lamang. Ngunit nakuha ang kanyang atensyon nang may isang ingay ang nagmula sa labas. Kaya agad niya itong tiningnan at nakita niya ang sako na pinaglagyan niya ng ulo ng halimaw at ngayon ay wala ng laman. Ang pintuan ng kanyang bahay ay bahagyang nakabukas. Isang malinaw na senyales na may isang bagay na pumasok. Nang walang pagdadalawang isip ang ama ay tahimik na pumasok sa loob at sinisilip ang bawat sulok. Nang biglang may ingay mula sa balkonahe na pumukaw sa kanyang atensyon at siya ay sumugod. Dito ay nakita niya ang halimaw. Ngunit bago pa man siya makagalaw ang halimaw ay nagtungo sa ilog. Nang walang pag-aalinlangan sumugod ang ama na handang tugisin ang halimaw. Ngunit ang halimaw ay nakatago sa tubig, na umuungol at hinahanap ang kanyang buong katawan. Upang makumplito ang kanyang muling pagkabuhay. Pinilit ng ama na subaybayan ang halimaw buong magdamag. Ang nakakatakot na ungol na umaalingaw-ngaw sa kadiliman sa wakas ay sinundan niya ang tunog papunta sa puntod ng kanyang anak na babae. Dahil ang halimaw ay naghahanap ng bagong katawan. Ang ama ay nagalit nang makita niya ang libingan na walang laman. Napuno ng galit sinundan niya ang bakas ng halimaw at determinadong mahuli ito. Ang paghahanap ay umabot sa isang tunnel. Nang mapagtantong na ang ama ay malapit na, ang halimaw ay gumawa ng nakakatakot na ingay.
Ang ama na galit ay pumasok sa lagusan at hinawakan ng ama ang halimaw at kinuha niya ang kalansay ng kanyang anak mula sa bungo ng halimaw, ngunit ang nilalang na ito ay lumaban. Ang kanyang buntot na nakabalot sa halimaw ay nagbigay ng mahirap na pag-atake para sa ama. Ngunit ang ama ay napakabilis, ang kanyang kutsilyo sa malamlam na liwanag at sinaksak muli ang ulo ng halimaw ng paulit-ulit. Sa wakas ang nilalang ay tumahimik sa kanyang pagpupumiglas at bumagsak ito. Hindi nagtagal ang ama ay bumalik sa kanyang bahay. Dala-dala ang ulo ng halimaw, at sa ilalim ng bigat ng kanyang galit na tinitiyak na ang nilalang ay tunay na patay. Pagkatapos ay dinala ng ama ang kalansay ng kanyang anak patungo sa kanyang libingan. Ito ay isang mahirap na pakiramdam na muli niyang inilibing ang kanyang anak. Sa bawat dakot ng lupa na kanyang itinapon sa libingan ay nagdala ng mga alaala ng kanyang anak. At ang mga sandaling magkasama sila ay hindi na ito maibabalik. Hindi nagtagal ang ama ay umuwi sa kanyang bahay na may malungkot na mga mata. Nakarinig siya ng ingay mula sa loob ng kanyang bahay. Kaya naman maingat niya itong tiningnan, ngunit biglang may isang halimaw ang tumapos sa kanya. Kinuha ng halimaw ang kanyang katawan at ang muling pagkabuhay ng halimaw ay nakompleto na. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panonood, kaibigan.